Bali tayo lang yung ano dito. Kung ano magiging itsura. Sabi ko na may-ari, bahala na ako. May binigay na picture. Gayanin daw natin kung mag-aagaya. Subukan natin. Yan, ito na yung kalalabasan. So yan mga kamikaniko, natapos na nating pinturahan ang chassis tsaka tangke. Hindi ko napakita sa inyo mga kamikaniko. At aray, magbubuo na tayo mga kamikaniko nung chassis muna. Bubuin natin yung chassis tsaka yung mga shock. Pakita ko sa inyo yung shock muna na kinonvert natin kasi medyo malaki yung shock na ilalagay natin. Nag-convert pa rin tayo. Hindi ko na napakita sa inyo. Ngayon, konting conversion na lang yung gagawin natin. Para masalpak natin dito sa chassis. So, pakita ko muna sa inyo yung chassis na repaint natin. Tsaka yung tank. Yan, ito yung chassis. Nalagay na natin yung knuckle bearing o yung ball race. Tapos ito yung tank. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano natin nilinis siya. Medyo ginalbok na nga lang. Yung loob niya malinis na rin mga mekanika. So, ito yung gagawin natin shock. Inverted port. Yan. Yan yung kalaki yung lalagyan natin shock. Mga kamikaniko. Kasi ito yung sinabi ko sa inyo na hindi ko na napakita sa inyo. Kasi ito ay pinahabaan natin kasi yung kasama niya maigse. Pero ito rin yun, nagduktong lang tayo. Yan o. Yan, ang duktong natin dyan ay nag-thread tayo sa loob. Tapos tsaka natin hinangan. Yan, kaya nagbago yan o. Ngayon, ang gagawin na lang natin conversion mga kamikaniko ay lalagyan natin ng stopper dito. Kasi pag di natin nilagyan ng stopper, tatama yung shock sa tangke. Yan, kaya may guhit yan. Nasulat na natin, nasukat ko na. Yan. Kasi tatama yung kanyang shock dito. Yan. Tetradan lang natin to ng M6. Tapos lalagyan natin ng allen ng M6 din. Siguro mga ganyang kataas din na allen. Kasing taas ito. Yan. Kakabit lang natin siya doon at yan, bubuin natin. Update. Tetradan lang natin to. Ang gamit natin ay ito. Yan. Tetradan lang natin. Let's go. Nabutasan na natin mga kamikaniko. At mayroon na rin yung thread. Yan. Magbabaw naman tayo dyan ng M6 sa tornilyo na allen. Yan. Allen wrench dito. Lagyan natin dito mga kamikaniko. Mas maganda lagyan natin ng nut kung kakasya kasi medyo manipis lang to eh. Para matibay siya. Kasi kung dito lang tayo magbabase, baka magpitak agad pag gadali ko. Kasi di gaya nito, buo are. Kasi hindi nga ari din tumama yung kanyang tamaan kasi bago tumama din itatama na sa tangke. Hindi naman tayo aring dito kasi madadali yung repaint natin. Kung alam ko agad na ganoon, di sana dito nagpalapad na lang ako nito. Kasi syempre conversion tapos hindi rin natin alam na ganoon ang kalalabasan. Kaya yan, ginawa natin paraan. Kasi pag dito tayo magre-repaint tayo panibago. Pangit ang kalalabasan. Lagyan lang natin ng bolt. Matibay na rin to mga kamikaniko. Yan, nalagyan na natin ng bolt. Yan. Same na sila ng taas ng stopper, ng dating stopper. Ngayon dito na magi-stopper to. Yan. Tapos siya may bolt sa loob para matibay. So yan, kabit na lang natin doon. So yan mga kamikaniko, nagkabit na natin yung kanyang butterfly tsaka yung kanyang shock. Ito na yung kanalabasan. Ayan. Pakikita ko sa inyo kung bakit tayo naglagay ng bolt na stopper. Gawa kasi sa tangke. Tayo, kung ano mga yung tangke tayo? Amar. Kung ano yung tangke? Pakikita ko sa inyo kung bakit tayo naglagay ng stopper dito mga kamikaniko. Ayan. Kasi kung nakita ko agad na magiging diskarte natin, papalitan natin itong nasa chassis. Kaso, hindi na natin napalitan kasi nga, wag dito tayo nagpalit ngayon, magagasgas, diba? Sabi ko kanina. Kabit mo yung tangke. Yan. Hop, dandaan. Yan. Sakpak mo. Sige pa, saksak pa. Sige pa, saksak mo pa. Yan. Okay, taas mo yung likod. Maka mo yung tangke. Yan. Ito yung magiging purpose ng stopper natin, oh. Yan, oh. Lalapat na kasi, oh, tingnan nyo. Yung clearance. Yan, oh.
Yan o. Ito yung clearance. Imagine niyo mga kamekaniko kung dito pa i-stopper. Yun o, ito. Sabit na siya bago lumapat doon. Sabit na sa tangke. Yan, kaya tayo naglagay ng Allen bolt. Yan o. Hindi na nakasabit. Diba? Ganda ng convert natin. Yan. Ito na yung kinakalabasan niya. So nakakabit naman natin yung manubela. Manubela muna tayo dito. Yan na, konting update mga kamekaniko. Yan, nakapagkabit na nga pala tayo ng ng manubela. Yan, binawasan natin ng kaunti yung kanyang adapter. Yan. Tapos ito, isinalpak lang natin para makita natin yung itsura. Yan, ito yung nag-itsura niya. Mga nakasalpak lang to. Mga natatanggal yan, itong buong ibabaw. Tapos to, yan, nagkabit na natin yung kanyang gulong. Yan, iikpitan na lang, medyo log pa. Tapos to. Yan, nakabit na natin. Yan. Tapos to sa likod, yan, nakabit na rin natin to. Lagyan natin ng spacer. Yan, mga spacer na maganda. Tapos itong fender. Convert yung fender na yun dyan mga kamekaniko. Hindi yan pan dyan talaga. Ayan. Bali tayo lang yung dito. Kung ano magiging itsura. Sabi ko na may-ari, bahala na ako. May binigay na picture. Gayanin daw natin kung mag-aagaya. Subukan natin. Ayan, ito na yung kalalabasan. So, ikakabit naman natin yung kanyang gulong sa likod. Ito yung gulong niya sa likod. Ito yung mga parts na binili natin. Original lang Honda. Honda. Ayan, yung original mga kamekaniko. So nakabit lang natin yung mga bushing niya sa gulong, sprocket. Yan, kapit lang natin. Dito. Let's go. Yan mga kamekaniko, konting update. Nakabit na natin yung kanyang gulong. Yan. Nagpagawa tayo ng magandang spacer. Aluminum yan mga kamekaniko. Hindi lang masyadong kita dito sa video. Yan. May mga oil seal din yan. Nakabit na natin yung sprocket. Yan. Saka din eh. Mga brake arm. Yan. Brake arm. Bagong ehe. Bago lahat. Yan. Ito yung mga shock nya. Pati yan oh. Yan. Aluminum yan mga kamekaniko. Yan. So nakakabit naman natin yung fender sa unahan. Yan. Kabit naman natin yan mga kamekaniko. Ito yung fender na kakabit natin. Yan. Pininturahan lang natin to. Pan GTR. Yan. Pininturahan natin. Medyo maano na. So yan. Nakabit lang natin. Nakabit na natin. So yan. Gawa lang tayo ng bracket ng fender sa unahan mga kamekaniko. Ito na yung itsura ng kanyang gulong. SPD. Ganda no? So kabit lang natin. Gawa lang tayo ng bracket. At yun, nakapaggawa na tayo ng bracket ng kanyang fender. Yan, ito. So, dyan natin kakabit yan dyan. Dyan, nakatornilyo yan dyan mga kamekaniko. Yan, nakaganyan dyan, nakatornilyo. Yan. So, kakabit lang natin doon para makita nyo. Mas makita nyo. Stainless to mga kamekaniko. Yan, pinakintab din natin ng kaunti. Yan. Diba? Pasensya na kayo at putol-putol ang video natin at yan. Pinakikita ko lang sa inyo yung mga kaya kabit natin bracket. Ito ginawa lang natin pure stainless. Fabricated lang natin to. Yan. Kabit lang natin to sa tapaloda. Yan, ganito yung tsura niya mga kamekaniko pag nakakabit na sa loob. Yan. Pit na pit yan mga kamekaniko. Anim ang tornilyo. Tapos may goma yan mga kamekaniko. Yan. May mga bushing din yan oh. Para kahit ikpitan nyo ng sagad, hindi pipitak yung plastic. Yan ang may goma. So kabit lang natin yan dito. 4 na tornilyo doon. Yan, ganito yung tsura niya mga kamekaniko pag nakakabit na. Ganda. May clearance din dyan mga kamekaniko. Pantay na pantay ang clearance niyan mga kamekaniko. Yan. Gitna yan. Bumagay yung ating fender na pan GTR. Kabit natin yung gulong. Yan nakabit na natin mga kamekaniko yung kanyang fender. Medyo malabo lang na konti pero
Hindi na nasabit yan dito sa kabila para maluwanag. Ayan. Sabi dyan mo ako, yung kita nilang na-bounce to. Kailan mo kanta. Dito lang makita mo. Kasabit-sabit yan. Alright. Sana, magkabit naman tayo ng headlight. Alright, kabit tayo headlight. So yan pala mga kamekaniko. At ayun, puputulin ka na muna ng ating vlog din sa ating ginagawang classic bike. At ayun, kapagod na. Napagod ako sa pagkakabit ng tapaludo sa una. Ayun. Ang hirap ng dinanas natin. Pero okay naman, ikabit naman natin ng ayos ng maganda. So yan, bukas gawa naman tayo ng bracket ng headlight kasi nakatape lang yon. Kala nyo nakakabit na yun, baka may nakapansin di yan. Ayun, nakatape lang mga kamekaniko, kinakasakasa ko lang. Ayun nga, kakabit natin bukas pati yung speedometer gauge. Yan. Medyo madugo kasi doon pa lang sa butterfly nag-convert na tayo tsaka sa tapaludo sa fender. So yan, kita-kita na lang tayo bukas mga kamekaniko. Peace out.